Maraming salamat po, O Lord, sa umagang ito, sa devotion na ito, Lord. And we pray na Ikaw ang magsilbi naming gabay. Ikaw, Ama, ang magsilbi namin, O Diyos, na protector. Ikaw ang banal na Espiritu, ang siyang mag-ingat sa amin at magpaliwanag sa mga salita mo na patuloy na ipinapahayag araw-araw. Salamat po na marami. Ito ang samot-dalangin namin, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So tomorrow po will be our 33rd anniversary celebration, founding celebration. Hallelujah. 33 years of God's faithfulness, 33 years of living under the gospel of Jesus Christ. So ang ating mga programa tomorrow, mag-start ang ating service at 10 a.m. This is a worship service, no? We give the best time of the day, yung umaga, para sa pagsamba ng wagas sa ating Diyos na buhay. Na tunay nga He is worthy to receive all honor and glory sa lahat ng ginawa niya at gagawin pa sa ating gawain. So 10 a.m. to 12, and then we will have our workers appreciation. No, samahan nyo kami. Kahit wala kayo sa simbahan, let us all appreciate the effort and dedication ng ating mga manggagawa. Sapagkat ang gawain ito ay hindi mag-e-exist maliban sa Panginoon at maliban din sa mga lingkod na nagtutulong-tulong upang matugunan ang pangangailangang espiritual ng bawat isa. We have our online celebration. Ito po yung online na pagbati, testimonies and special numbers, 3 p.m. no? Kaya sa oras na yan, hallelujah, diyan tayo pwede bumati, diyan tayo pwede magbigay ng mga messages, hallelujah, ng pasasalamat sa Diyos. Tunay nga maging kalakasan ng JOP Ministry na marinig namin na kami, Panginoon, ay nagiging daluyan ng pagpapala sa pamagitan ng mga patotoo ng pasasalamat na sa Diyos lamang dapat ilahaan ang karangalan at papuri. Na tunay nga marinig natin ang mga himala, marinig natin ang mga answered prayers, marinig natin ang mga pagkilos ng ating Diyos sa ating gawain. So tomorrow, Lord, tomorrow mga kapatid, ay ang ating celebration. Magsisimula ng alas 10, and then pag-pray nyo po yung ating distribution ng health kit. Hindi marami, pero nawa ito po ay magpaalala sa mga kapitbahay natin na mag-ingat sa pandemyang ito. No? Kasama tayo. Amen? So, praise God. Hallelujah. Mas mabuti na, mas isang pagpapala ang magbigay kaysa tumanggap. So, tayo po'y magbahagi. No? Kahit po kayo, hallelujah, continue to support our ministry. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Tayo po ay nasa huling bahagi ng pag-aaral ng Romans. Sabi nga natin, sa pag-aaral na ito, sinimulan ni Pablo sa mabuting balita, chapter 1, verses 1 to 17. Ang mabuting balita, pinaliwanag niya kung ano kahulugan nito, ano nilalaman nito, at ano ang bunga nito. Number 2, pinag-usapan natin that there is no good news without bad news. Ang bad news ay ang kasalanan at ang good news ay ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos, the righteousness of God. And then, pinaliwanag din ang salvation, paano natin nakuha ang kaligtasan. So, chapter 3:21 hanggang chapter 5:21 ng Romans. So, inilatag yan ni Pablo. And then, yung tinatawag nating sanctification, no? Yung tayo po ay napawalang sala na, nalinis na, at tayo ay nasa Panginoon na. Okay? So, sumunod din dito ang tinatawag nating ang pinili ng Panginoon, ang Israel, at ang mga Gentile na tinawag niya. Alam natin ang istorya ng Israel na tumalikod sa Panginoon at pinutol yung sanga na nag-uugnay sa puno, sa Panginoon, no? At ipinalit yung hentil tayo. Okay? Pero pagdating ng takdang oras, kapag ganap na ang bilang ng mga hentil, sabi ng Romans, ibabalik muli ni Lord yung tinanggal na sanga, at yan ay walang iba kundi ang Israel. Kaya yung nagaganap ngayon sa Middle East, kung magtutuloy-tuloy ito, kapatid, the next step will be God will restore Israel. And when God completely restored Israel on its place, kapatid, darating na
ang Panginoon. Then we have inintroduce sa atin yung tinatawag nating the church, the new community. No? Kung ano yung community, ito yung mga katangian ng community ito, yung spiritual worship, yung genuine love, so on and so forth. No? Praise God for that. And then, ang huling bahagi ng Romans ay patungkol sa ministeryo ni Paul. So, narito na ang pagwawakas ng aklat ng Roma. So, please bear with me. No, ang ministeryo ni Pablo. So, tingnan natin. So, sabi nga natin, ang ministeryo ni Pablo, ang pagkatawag ni Pablo, alam niya ang kanyang mission, ang kanyang layunin, purpose. Sabi nga doon, he was appointed as apostle to the Gentiles, to the non-Israelites. Okay? Another thing, nakita natin na ang ministeryong ito ni Paul ay maraming partners, no? Katulad nga ng sinabi niya sa Ephesians, so we are the body, no? Tayo po ay katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo ng katawang yan, na tunay nga sabi ng Korinto, tayo binubuo na maraming bahagi at bawat bahagi ay may kani-kanyang tungkulin, function. So ibig sabihin, we function as one, we function as one body in Christ. Yan ang tinuro sa atin ni Pablo. And then number 3, sabi nga natin, ang pagwawakas ng kanyang ministry, yung kanyang mga pangwakas na pagbati. Hallelujah. The Paul's calling, no? So tatlo ang binigyan ng diin dito. Number 1, that the calling of Paul, wag lang ho natin isipin si Pablo, kundi tayong lahat. So number 1, the calling of Paul is sacred, banal na pagkatawag. At sabi nga natin, spirit-empowered. Ibig sabihin, hindi self-powered, kundi Holy Spirit-empowered, divine-empowered. No? Ang pagkilos ni Lord kay Pablo ay pagkilos ng Diyos sa kanyang mga lingkod. And number 3, ang pagkatawag ni Pablo ay puno ng paglilingkod. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Dapat ganyan na isipan ng mga kapatiran, ng mga lingkod ng Panginoon, mga manggagawa. Tingnan natin, sabi ng Romans 15, verse 14. Tingnan lang ako. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. Sabi niya sa mga taga-Roma, kayo'y puspos ng kabutihan. Number 2, kayo'y may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Okay? So, siya po'y nangungusap sa atin. We already have His knowledge. We already have His goodness in us. At ito ay paalala sa atin. Gayunman, sa sulat na ito, naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. So, hindi sila perfect, hindi pa sila ganap, kaya meron pa siyang dapat itama. Una, ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin. Ano yung kaloob ng Diyos sa Kanya? Yung authority and power. Na sabi ng verse 16, na maging lingkod ni Kristo. So, number 1, His calling is sacred. Why? Sapagkat sabi nga natin, siya ay lingkod ng Diyos. Number 1, bilang saserdote, no? Ang word na ginamit na saserdote, priest sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila ang mga hintil ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. So number 1, sabi nga sa puso ni Pablo, ang kanyang pagkatawag ay banal, katulad din tayo. Sabi nga dito, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So, yan po yung ministry ni Paul, and that will also our ministry to other people. Verse 17, kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran ako ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Pero kapatid, hindi niya itinataas ang kanyang achievement, ang kanyang itinataas. Sapagkat sabi ng verse 18, ang pinangahasan ko lamang
na banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamagitan ng aking mga salita at gawa. At paano niya isinagawa ito, mga kapatid? Sa tulong ng mga tanda at kababalagan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, this is a proof that the service, the ministry, the calling of Paul is Spirit-empowered. Nagagawa niya yon dahil sa banal na Espiritu na nasa kanya. Ang mga tanda, ang signs and wonders, no? Ang mga himala na ginawa ng Diyos. Kaya sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico ay ipinangangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Okay? Romans 15:20, ang hangad ko, ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo. So mga kapatid, hindi po siya puro simula, tinatapos niya. No? Upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba, so sabi nga dito, yung nasa bakod na may bakod, no, yung nasa gawain na ng mga gawain, wag na nating himukin na sumama pa sa ating gawain. Yun lamang tinawag ng Diyos ang kasama natin sa iglesyang ito at ganoon din sa ibang iglesia. Irespeto natin ang ibang ministeryo at ang kanilang nasasakupan. Amen? 15:21, ganito sinasabi ng kasulatan, makakakilala ang di pa nakababalita tungkol sa Kanya, makaunawa ang di pa nakaririnig tungkol sa Kanya. So sinabi niya dito, ito ay mula kay Isaiah na darating ang panahon na makakakilala ang hindi nakakabalita, makaunawa ang di pa nakaririnig. Hallelujah. Romans 15:22, yan ang dahilan bakit hindi ako matuloy-tuloy ng pagpunta sa inyo. Sabi niya, kaya hindi ako makarating sa inyo kasi hindi pa siya tapos. Kaya ang ministeryo ni Pablo ay isang ministeryo na nasimulan at natapos niya. Sabi nga niya sa banal na kasulatan, na sabi, he who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Sabi ng isang awit, no? Ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang matagal ko nang gustong-gustong makapunta riyan. So, ibig sabihin, his ministry is a fulfilled ministry. Hindi yung katulad na iba, pasimula na pasimula, hindi naman tinatapos. Hindi naman tinutuloy-tuloy. Akala kasi ng ibang mga manggagawa na sapat ng patanggapin ang tao kay Kristo. Nakalimutan nila na ang sabi ng Great Commission, no, sa Matthew 28, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat. At sabi doon, turuan nyo sila. I-disciple natin sila. Katulad ng ginawa ni Paul sa mga taga-Roma. Romans 15:24, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Hindi sa Maynila, sa Spain. Inaasahan ko rin namang tutulungan niyo ako makapagpatuloy sa aking paglalakbay. Matapos tumigil diyan ang kaunting panahon. So he is looking forward for the day na makita niya mga taga-Roma at sa araw na magiging kapartner niya sila, katuwang sa pagpapatuloy ng kanyang ministeryo. Romans 15:21, ngunit ngayon, sabi niya, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. May dala-dala po siyang pinansyal na tulong mula sa mga Gentile churches na kanyang pinaglingkuran. No? So these are financial offering, no? Na dadalhin niya sa Jerusalem. Okay? Romans 15:26, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Sapagkat nung panahon yan ay merong nagaganap na taggutom, no, sa Jerusalem. So yun ay hindi lang nila offering sa Lord, kundi yun ay gagamitin. Lahat naman ng offering sa church ay ginagamit para sa advancement ng mabuting balita at sabi nga natin para magamit sa pangangailangan sa gawain at sa pangangailangan ng mga kapatiran. Hallelujah. Romans 15:27, malugod nilang ginawa yun ang talagang dapat nilang gawin. So, ito yung pag-aalay o pagbibigay ng kaloob sapagkat ang mga hentil
ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nila mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Hallelujah. Romans 15:28, pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa Roma, pagpunta ko saan? Sa Espanya. Praise God, sapagkat nasabi dito, naniniwala ko na pagpariyang ko, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Yan yung binahagi niya sa Romans chapter 1, no? Na gusto niya magbahagi ng spiritual blessings. Hindi lang siya ang magbibigay, kundi tatanggap din siya ng spiritual blessings mula sa fellowship niya sa mga taga-Roma. Hallelujah. Ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoon Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Alang-alang sa ating Panginoong Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan niyo ako sa pamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Ano yung prayer niya? Idalangin niyo na maligtas ako sa mga di nananalig na nasa Judea na walang hinahangad, kundi kitlin ang kanyang buhay. Maraming pagtatangka sa buhay ni Pablo dahil sa paglilingkod kay Kristo. Pero sa lahat ng yon, iniligtas siya ng Diyos. At ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapatin tanggapin ng mga kapatid doon. I-acknowledge, tanggapin ng gawain ng Iglesia ng Jerusalem. Hallelujah. Kung nasaan nandun yung mga founding leaders, yung mga pioneers, no? Yung mga apostles. Hallelujah. Next, 15:32, sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya ako makararating diyan at makakapagpapahinga sa inyong piling, sa piling ng mga taga-Roma. This is not a retirement, but this is only a recreational time na kung saan pagkatapos noon, balik uli sa paglilingkod sa Diyos. And verse 33, sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Nakita niyo yung relationship na nabuo. Sa kabila na hindi niya pa nakikita ang mga taga-Roma, nakita niyo yung emotion niya, yung connection niya sa mga taga-Roma. How he explained everything to the Romans. How he showed his faithfulness at yung kanyang willingness to work along and not alone with the Roman Church. Katulad din natin, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Sabi nga ng awit, masarap maglingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang huling bahagi ng Roma ay tumutukoy naman sa kanyang mga pagbati. Pwede niyo pong basahin na yan sa inyong sariling oras. And praise the Lord. Natapos natin ang aklat ng Roma. This is only for devotion. Iba pa ho yung Bible study. Sapagkat in the Bible study, hihimay-himayin po ang mga bagay na yan. For your information, ang guide na ito ng pag-aaral ng Roma, ang detailed guide na ito is good for 1 week. No? Ang isang lesson is good for 1 week. Pero in the devotion pattern, ito po sa halip na 1 week is 1 day. Kaya po natapos natin ng maaga. But I tell you, sa kabila na ito ay inayon sa 1 week Bible study, kapatid, you will still learn more pag ito ay binuksan sa isang tinatawag nating detailed Bible study. Hindi siya replay, but only an overview. Mas maunawaan natin ang historical efficiency, ang reliability ng aklat ng Roma, yung kanyang information as historical, factual, at hindi isang hearsay or tradition. Amen. So praise God. Continue to read this and balikan nyo
yung mga mensahe na ipinahayag sa atin sa pamagitan ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Roma. So, praise the Lord mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. We have finished one book, but it doesn't mean we are finished. No? There is still 65 books in the Bible na pag binasa natin, marami pa tayong matututunan. And one lifetime is not enough. Ang isang buhay natin ay hindi sapat upang matutunan natin ang lahat-lahat patungkol sa Panginoon. Kaya ako po bilang lingkod ng Panginoon for more than 33 years in the ministry of the JOP ay hindi pa rin tapos sa pag-aaral. Hindi pa rin tapos sa pagsasaliksik sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Araw-araw may bagong tinuturo ang Diyos. Araw-araw may bago siyang kapahayagan. Naniniwala ako, ganun din ang mangyayari sa inyong lahat. So God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon and join us tomorrow in one heart, in one spirit, in one body, giving glory to the King, to the Lord, and to our God and Savior, who led us in the 33 years of victory, of triumph, of miracles in Christ Jesus. Amen? Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.